Ang Department of Information and Communications Technology Region 7 nakipagtulungan na sa pulisya para sa investigasyon sa investment scam hub dyan sa Cebu City. May mga balita dyan ng Bombo Radyo Cebu. Nakikipagtulungan na ang Department of Information and Communications Technology Central Visayas o DICT-7 sa pulisya para imbestigahan ang umano'y scam hub operations na nironda ng mga pulis sa Barangay Kasambagan, Cebu City noong Martes, Mayo 20, 2025. Ito ay para tulungan ng pulisya sa pagbibigay ng intelligence sa mga krimen tulad ng online scamming sa tulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT-7. Ayon kang DICT-7 Regional Director Frederick Amores, ito ay para suportahan ang investigasyon ng pulisya sa kaso at para tulungan sa mga kaso o reklamo hinggil sa pandaraya o scamming. Iginiit din ni Amores na walang natatanggap na reklamo o ebidensya ang tanggapan ng DICT-7 mula sa white hacker at content creator na kinilalang sa pangalan na MRWN hinggil sa umano'y operation ng Scam Hub. Nagpahayag din si Amores sa pagkabahala tungkol sa paraan ng hacker sa paglalantad ng personal na impormasyon at mga larawan ng mga sangkot na empleyado na isa ring paglabag ng Data Privacy Act at ng Anti-Cybercrime Prevention Act. Binalaan din ng DICT-7 ng publiko na iwasan ang anumang anyo ng online fraud sa pamamagitan ng critical thinking sa pagsasaliksik ng mga impormasyong makikita online. So we know they're legit, diba? So pas-pas yun ang ilabaning number or not. But on the other hand, there will always be organizations that will set up BPO type businesses anywhere, not just in Cebu City, but anywhere in the country. And for that matter, and behave as if they're BPO, and in fact, they're doing bad things. No? So, kanang part, siguro ato ng tanawon, ato ng bantayan. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!